Dinumina na naman nga po mga idol ni Mac Maclong ang pangatlong sunod na taon sa katatapos pa lang na slam dunk contest kanina nang magpakitang gila siya dito ng nakakamanghang dunk. At isa dyan ay ang kanyang ginawang reverse dunk sa itaas ng kotse na maihahalin tulad sa ginawang famous dunk ni Blake Griffin noon. Kaya sa pagkapanalo niya, dito agad nga po siyang pinaggaguluhan ng mga fans. Maging ang ilang mga players, nakuha rin naman ang atensyon niya kagaya ni Ja Morant at Giannis Antetokounmpo na plano nga pong sumali sa susunod na taon. Pero hindi lang naman ang mga ginawang dunk ni Mac Maclong ang trending at pinuri ngayong araw, bagkus kasama rin naman sa hinangaan sa kanya ay ang pag-donate nito ng ginamit niyang kotse sa slam dunk sa isang charity sa kanyang hometown sa Gate City, Virginia. Well, kahit man 3 beses na itong nanalo sa nasabing contest, hindi pa rin naman ganun kalakihan ang nakukuha nitong sweldo kumpara sa ibang mga players since as of now sa G-League pa rin siya naglalaro. Wala rin naman nga po mga NBA teams ang nagkaka-interes sa talento nito, ngunit sa kabila niyan mas pinili pa rin niyang mag-give back sa kanyang komunidad. Samantala, ilang araw lamang mula nang ilabas ang balita na nagreklamo nga po ang Charlotte Hornets sa NBA para pigilan ang pagkansila sa ginawa nilang trade sa Lakers, mismong si Adam Silver na ang nagsabi at nagbulgar. Wala nga pong ginawang petisyon ng front office ng Charlotte patungkol sa nasabing trade. Tanggap nga po ng Hornets, kansilado ang trade ng Lakers kung saan hindi na nila makukuha sina Dalton Keurig at Cam Reddish kasama ang ilang mga first round pick. Pagtsatsagaan na rin naman nga po ng Lakers ang kanilang dalawang natitirang sentro na sina Jackson Hayes at Alex Len. At kahit man pagkakataon na si Rob Pelinka kumuha ng bagong big man sa buyout market, buo na rin naman ang kanilang desisyon gamitin sa starting center si Jackson Hayes dahil simula nga po nang ito ang hiling ni LeBron at Luka Doncic kay Coach JJ Redick. Though hindi ito kasing galing ni Anthony Davis, kayang-kaya rin naman itong basahin ang mga lob passes na ginagawa ng kanilang mga bola handler. Napakasipag rin naman nga ito sa rebounding at dumepensa, sapat na para pangunahan ang kanilang front court. Nagkaroon nga po mga idol kanina ang mga teams ng pagkakataong makasama ang kani-kanilang teammates sa All-Star Game kanina. At isa sa mga inaabangan dito ay ang Team Shock na binubuo ng mga veteran superstar na kakalabanin ng mga rookie bukas. Mismong si Kyrie Irving na rin naman ang nagsabi sa interview, excited na nga siya na makalaban ng mga batang players since gusto nga niyang makita kung ano talaga ang mga maibubuga nito. Pero hindi lang naman patungkol sa All-Star ang pinunta ni Kyrie Irving sa San Francisco. In fact, habang nasa loob nga ito ng court sa practice, nagkaroon siya dito ng pagkakataong alalahanin ang isa sa mga iconic moment niya sa NBA history nang gawin nito ang kanyang game-winning 3-pointer sa harap ni Stephen Curry sa Game 7 ng 2016 NBA Finals. Well, bagamat ginawa niya ito sa dating arena ng Warriors sa Oracle, hindi na nga bago sa Chase Center. Halos wala rin naman itong pinagkaiba dahil nasa loob pa rin sila ng court at nasa harapan pa rin sila ng crowd ng Warriors. Kaya damang-dama rin niya ang intensity at saya ng kanyang ginawang tira taong 2016 na nagpahiya sa Golden State Warriors.